Nakatawid na sa Egypt ang 40 Pilipinong naipit sa giyera ng Israel at Hamas sa Gaza Strip. Pero marami pa tayong kababayan doon na hindi maiwan ang kanilang asawang Palestinian. Nasa frontline ng balitang yan, si Maricel Halili. Kinagagalak kong ibalita na 40 sa ating mga kababayan ay ligtas at matagumpay na nakatawid ng Rafah crossing sa Egypt. Mismong si Pangulong Bongbong Marcos ang nagbalita na nakaalis na sa Gaza Strip ang ilan sa mga Pilipinong naipit sa giyera sa pagitan ng Israel at Hamas. Ayon sa Department of Foreign Affairs, sakay ng bus ang 40 Pilipinong nakatawid sa border. Sinalubong sila ng mga tauhan ng Philippine Embassy sa Cairo, Egypt. Wala pang petsa kung kailan sila makakauwi sa Pilipinas, pero ayon sa palasyo, bibigyan sila ng tulong oras na makabalik sila sa ating bansa. Sabi ni Foreign Affairs Undersecretary Eduardo De Vega, 46 na Pilipino ang naaprobahang tumawid sa Rafah border, pero ang 6 sa kanila nagpaiwan. Yung dalawa hindi natin magsisi kasi mag-ama ito, yung anak nasa hospital. So, kailangan nila maiwan pa sa Gaza. Pero may 4, karoon ng konting duda kung gusto nilang pumunta ng Egypt at pumunta ng Pilipinas. Kahapon, muling binuksan ang crossing matapos isara noong weekend nang tamaan ng Israeli airstrike ang isang ambulansyang tatawid sana sa Rafah border. Sa pagbubukas ng border, naghihintay ng pumasok sa Gaza Strip ang mga truck na may kargang humanitarian aid mula Egypt. Sa ngayon, 74 na Pilipino pa ang natira sa Gaza. Itong mga natitirang 74, hindi pa siguradong gustong tumawid dahil yung asawa nila hindi pa nakasama. Pero inaayos na rin natin yan. Bilang merit to Filipina, they're entitled to accompany yung wife nila to the Philippines. Sa ngayon, nasa 500 sibilyan na ang nakatawid sa Rafah border. Karamihan, mga foreigner o mga Palestinian na dual citizens. Patuloy naman ang operatiba ng Israel sa Gaza Strip. Ayon sa Israeli forces, napalibutan na nila ang Gaza City kung saan target nilang hanapin at sirain ang umano'y mga tunnel ng Hamas. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.